na ako daw mag-speaker sa Team Wolves, sa journey ko sa Ruby. So sabi niya, maghanap ka ng iyong host. So wala akong ibang maisip, 'no, grabe kasi sabi ko it's either si ganito or si ganito or si ganito. So tatlo yung minessage ko. Thank God na si Mentor RG yung nagsabi na, "Yes, mens, okay mens," gano'n. So sabi niya, "Saan ba 'to mens?" Sabi ko, "Dun sa ano, sa team ni Mentor Claire." "Ha? Doon?" Gano'n siya mga mens. So grabe. So pasensyahan niyo na, kinakabahan ako, grabe. Ilang beses na ako nagsasalita sa Team Wolves, kinakabahan pa rin ako. Ang sakit ng ulo ko kanina. So sabi ko, "Hala, bakit ganito? Bakit naman ganyan?" Para akong hindi nasasanay. So grabe kasi 'no, ang daming magagaling sa Team Wolves. So ayan mga mentors, 67 participants pa lang po tayo. Parang hindi ko po deserve yung 67 kasi, ay naku, nagsinungaling ako sa trabaho kong mga mentors. Na may sakit po ako kaya nag-Vilma Santos tayo kagabi. Sabi ko, "Hindi ako maka-work ngayon ha, kasi ganito, ganyan." So, ay naku, thank you. Talaga nagsisinungaling tayo. Pero alam niyo parang na-karma ako kasi parang nagsama talaga pakiramdam ko. Sabi ko, "Hala, next time ayoko ng magsinungaling." Kaya ayan mga mens, cascade po natin yung link natin. Sayang yung ano ko, yung pagbibilma Santos ko sa trabaho kung konti lang yung participants natin. Okay po ba yon? Ayan. So, ayan, bago natin puntahan yung journey ng Ruby, siyempre hindi tayo makapagpunta ng Ruby kung hindi natin pagdadaanan kung ano man yung dapat yung mga first step, 'di ba, sa negosyo natin. So, ayan, grabe. Um, Ayan, oo nga. Pero hindi ako nilagnat, very light lang. Sakit talaga. Sabi ko sa mentor ko, "Mens, parang yung bahay namin kanina nag-ano, nayuyugyug, umiikot," ganyan. So, share po tayo ng screen. So, loud and clear po ba tayo mga mentors? Clear na clear. So, thank you Mentor Claire once again 'no. Grabe ang napakalaking part 'to na it's my privilege 'no na mag-share sa Team Wolves siyempre. Um, ayan. So, ang title po muna ng ating topic is Blessed to Inspired. Ito po muna yung aking ishi-share kasi hindi naman tayo makapag-Ruby kung hindi tayo nag-Sapphire, tama? So, ayan. Sino dito ang hindi pa sino dito nag-i-aim na mag-Sapphire or yan, mag-i-aim ng mag-Sapphire, tama. Sino dito or sino pa dito yung hindi Sapphire? Pa-comment nga ng 2, ayan, pa-comment po ng number 2. Ayan, madami pa pala sa Team Wolves yung hindi nagsa-Sapphire. So, eyes and ears on me mga mentors. Ayan. So, ayan, amazing morning once again, 'no? Ah, 'Yan, bago tayo pumunta doon, ang Meet My Younger Version of Me. So dito muna ipapakilala ko ang story of my life. So I am 27 years old. Grabe, 27 years old na tayo. Malapit na tayong mag-30, grabe. Originally from Iloilo po tayo. So sino po dito ang mga taga Iloilo diyan, meron ba? Parang wala, ako lang ata din ulit. So ayan, currently tama, nasa Norway po tayo ngayon. So grabe, ah, hindi ko alam kung ano yung outfit ko hanggang sa baba. May mga kumot po ako mga mentor. Sobrang lamig. Andito ako ngayon sa bahay ni mama kasi sobrang lamig tapos wala kaming internet sa bahay. So naglakad ako kanina kasi naayos yung daan. Sabi ko, "Pwede ba akong dumaan diyan?" Sabi, buti na lang at na payagan tayong dumaan, hindi na tayo umikot pa ng pinakamalayong pagda-drive. So grabe, ang lamig-lamig mentors as in. So, nandito tayo sa Norway, halata sa outfit natin na nasa Norway tayo. Ayan. So, anak po ako ng isang masipag na nanay. Ayan. So, bali po yung mama ko is OFW from 20 2020. Ayan, 2020. So, 6 years old pa lang po ako
Nung nag-OFW si mama at yung kapatid ko is 3 years old lang. So that time grabe kasi 'di ba parang alam mo yon, sino dito makaka-relate na aalisan ka ng nanay mo, madaling araw, yung 3:00 pa lang paggising mo wala na, iiwanan ka lang ng 20, 'di ba, para lang hindi ka umiyak or bigyan ka ng candy, gano'n. Gano'n yung senaryo ng buhay ko dati. So, ay, parang maiiyak ulit ako. Grabe, ilang beses ko na 'tong nashi-share pero parang ang sakit pa rin balik-balikan. So, ayan, ito yung taong nag-guide sa akin growing up. So, laking lola po ako. So, kaway-kaway sa mga mentors diyan 'no, na laking lola din. Na grabe yung pagsasakripisyo, ayan, yung tiniis, yung ugali nating pagmamaldita. Pero glory to God 'no, na napunta tayo sa lola natin na lumaki tayong may takot sa Diyos. So, ayan, ito naman yung struggle ng 'pag yung family mo, ako kasi belong ako sa broken family. So, yung papa ko malapit lang din pero never siyang umattend ng birthdays, ayan, Christmas and New Year. Kahit na yung elementary graduation ko, ng high school graduation ko, si mama kasi parang, okay, gets ko na kasi malayo. Pero alam mo yon, yung papa mo malapit pero never kanyang pinuntahan. Andun lang yung sustento, andun lang yung bibigyan ka ng gusto mo, ayun. Iyak pa rin ako. So ayan, grabe kasi, maiinggit ka sa mga kaibigan mo, sa mga pinsan mo na kahit walang-wala sila, hirap na hirap sila sa buhay. Ako kasi lahat provided, material things, ayan, kung ano yung, ina-ask ko andiyan agad, mabibigay agad. Gusto ko ng bagong damit, sapatos, kung ano man 'yan nabibigay agad ng mga mentors. Pero yung time na gustong-gusto ko never kong nakuha kaya ayan, um, nag-aasa ako ng mga time sa parents ng mga pinsan ko. Naiyak ako, naiyak pa rin ako, grabe. Ah, Nag-aas ako ng time nakimama ako sa mga sa parents ng pinsan ko, sa mga best friends ko. Ayun, parang sa mga kaibigan ko during college, grabe kasi sabi ko, "Grabe ang swerte nila, wala silang pambili ng bigas, wala silang pambili ng ganito." Pero alam mo 'yun, nabibigay yung andun parati sa mga meetings nila, sa mga meetings sa school, 'di ba? Andun parati yung present yung mga mga parents nila. So, andun talaga yung inggit na inggit ako sa kanila. So grabe kasi sabi ko, "Grabe, ayoko mangyari 'to sa future ko." Gano'n lang. So until our visa approved, na-approve po kami ng visa before ako mag-18. So grabe kasi, siguro ano, time binigay talaga ng Lord na ma-approve kami. Actually may reason behind pa niyan, eh, parang ayaw pa kami dati ni mama talaga kunin, gusto niya pang antayin pa muna pero glory to God na yung stepfather ko pinush niya talaga na makuha kami kasi parang hindi kami kakilala ni mama. Parang stranger kumbaga kung mag-uwi siya ng Pilipinas, hindi niya alam yung mga ugali namin, kung paano kami i-handle, gano'n. So, ayan, na-approve po yung visa namin ng kapatid ko. So, from south of the Philippines going to north of Norway, grabe. Kasi 2013, grabe 10 years na tayo dito sa Norway 'no. So, gano'n gano'n na kabilis, gano'n na yung ang paglipad ng oras. At panahon. So grabe, na-enjoy ko yung first year, although nandun yung anxiety ko na parang nami-miss ko yung Pilipinas, naho-homesick ako. Pero, yun nga, nakapag-adjust naman tayo agad dahil sa mga kaibigan na mga Pilipino din sila, yung iba kaibang lahi ng mga kaedad namin. So, ang bilis kong mag-adjust sa environment at sa mga bagong kaibigan. Pero there's a lot of adjustment between me and my mama. So grabe kasi ang ugali ko sobrang maldita tapos siya din siguro hindi kami yung ugali namin hindi magkakatugma. So, may time pa nun dati na isang beses na hindi ko talaga makakalimutan mga mentors na, nag-away kami dahil gusto niya ako sa taas
gawa ng homework ko, eh, gusto ko dito sa kwarto ko, eh, sabi niya, "Ang tigas-tigas ng ulo mo, ganito, ganyan." Tapos alam niyo buntik niya pa hindi muntik, pinalo niya talaga sa akin yung aking yung aking laptop. Sabi niya, "Gusto mo magsumbong dun sa pulis? Magsumbong ka, umuwi ka ng Pilipinas." Gano'n to the highest level talaga yung pag-away namin that time. So, grabe talaga yung pagkamaldita ko na hindi niya talaga ma-achieve, hindi niya alam paano mag-adjust. Pero ayan, buti na lang na andiyan andiyan yung si papi na na mag-ano sa'min, mag-ayos. Siya yung binigay ni Lord na magiging bridge na maging okey kami. Siya yung, siya kasi yung nasa bahay parati. Siya yung pinagsasabihan ko ng mga hinanakit ko, ng mga problema ko. So, siya yung tagapasa kay mama. So, doon unti-unti niya akong nakikilala kasi sabi ko, "Anong sense nandito kami tapos nasa work ka parati, gabi ka ng umuuwi," 'di ba? So, siyempre hindi mo talaga makikilala at never 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 mo 'yun makikilala yung isang tao. So, buti na lang na sobrang bait ng stepfather ko. So, ayan, years goes by na okey po kami, naging okey as in nagse-celebrate kami ng Christmas na masaya, kahit ng mga birthday parties, ayan. Sobrang pagbawi talaga ni mama sa'min kahit na matanda kami, pinagluluto pa rin kami ng birthdays namin. Minsan nga ayaw ko na pero sabi niya, sabi nga ng stepfather ko, "Malaki na sila hindi mo na kailangan na ganito, ganyan." Sabi niya, bumabawi ako sa mga years na hindi ko nagawa yun. So grabe 'no, grabe yung pagbabawi hanggang ngayon. So naging working students po tayo, um, nag-working students na ibig sabihin na after ng work ng school ko, pumapasok pa ako ng grocery store, mag-cashier, minsan naglilinis pa dun sa grocery store kung saan din ako nagka-cashier. Tapos, may time talaga na hindi ko talaga alam kung anong gusto kong gawin. Dinala pa ako ni mama dun sa pag-aalaga ng mga matatanda, baka gustuhin ko yung ganong trabaho. Pero grabe, hindi ko talaga kaya. Parang nade-depress ako, naaawa ako sa mga matatanda dun na parang feeling ko, 'pag ako tumanda magiging gano'n na lang, pabayaan na lang ng pamilya. So, parang sabi ko, "Ay hindi 'to para sa'kin." Kasi, gusto ko ang nasa paligid ko is masasayang tao, hindi yung alam mo yon nasa higaan na lang nag-aantay kung kailan sila kunin ni Lord. So, sabi ko, "Hindi ito para sa'kin." So, ayan, until I move out, nag-move po ako dito sa aming bahay, pumunta po ako sa Oslo, sa capital city ng Norway talaga. Malayong-malayo dito sa amin sa north of Norway. So, nag-tried po tayo na maging independent, triny ko po maging isang doktora velo, pero ayan, hindi tayo pinagpala ni Lord. Hindi ko natapos yung 2 years na yon, first year lang actually, first semester lang actually, pero na-enjoy ko siya. Pero alam mo yon, hindi kasi puwedeng ipagsabay kasi sobrang ang daming mga chemicals doon, mga alam mo yon yung mga parang cream, parang iba't ibang amoy kailangan mong sa mga customers or sa paano niyo i-handle yung mga gano'ng mga chemicals, ganyan. So, hindi po talaga kinaya kasi po buntis na ako pala. So, ayan, I receive a blessings from God and glory to God 'no, na binago niya tayo, binago yung ugali nating sobrang maldita, sobrang lahat ako masusunod, ayan. So, binago yon dahil nagkaroon tayo ng anak at nagkaroon tayo ng direction sa buhay. Yun pala yung binigay ni Lord sa akin. Until na wait lang. Ayan, until na, binigyan pa rin ulit tayo ni Lord ng challenges. So, thank you Lord sa for the life challenge. So, yung anak ko po na-diagnose po siya ng merong autism, nung 2 years old pa lang siya. So, grabe 'no? Sabi ko, "Lord, first time na anak 'to tapos bibigyan mo pa ako ng ganitong pagsubok sa buhay na hindi ko nga alam paano magiging nanay, hindi ko alam paano palakihin yung anak ko tapos bibigyan mo pa ako ng another challenges." Sabi kong gano'n. So, alam mo yon na ang hirap-hirap everytime na kino-comfort ka ng tao na, "Kaya yan, okey yan, magiging okey lang din yan, basta mayroon siyang therapy," ganito, ganyan. Ah,
kailangan mo lang i-accept sa sarili mo, ha? Paano i-accept 'yun? Eh, ang hirap-hirap nga, eh, sabihin pa nga lang na iba yung anak mo sa sa ibang mga bata, mahirap na siyang tanggapin kasi alam mo na for life hindi siya magiging normal. Oo, magiging okey siya for the meantime, pero kailangan pa rin ng guide ng isang tao talaga na alam mo yon, alam dedesisyon sa buhay. So, kailangan talaga grabe sabi ko, "Lord, grabe naman 'tong pagsubok na 'to. Binigyan mo nga ako ng anak, binigyan mo nga ako ng pagbabago sa sarili ko. Iniba ko na nga yung ugali ko tapos iba pa talaga yung ibabagsak mo sa akin." So, grabe talaga si Lord. So, ayan, pero sabi nga 'no, embrace the differences. So, grabe kasi nakaka-proud din 'tong anak ko na unti-unti na umiiba na siya. Parang ayan, tama, it's a gift from God na siya yung kinukunan namin ng lakas, strength, na ipagpatuloy yung mga pangarap, ayan, na mabibigyan siya ng magandang kinabukasan. So, siya yun ang dahilan mamaya mga mentors. So, until na nakilala ko na si I Am Worldwide. So, dahil yon sa aking angel mentor na si Mentor Maricar. So, I joined I Am Worldwide 2020 bilang isang product user lang. Sabi ko gusto ko ng barley kasi nga mababa po yung aking hemoglobin and then, mabilis tayong magkasakit plus gusto kong, mangyari is gagamitin ng anak ko ang products para kasi gano'n din siya, eh, mabilis maano yung kanyang immune system. So, naging user po kami until na one day po is dun na nama-mindset po tayo ng aking mentor na nagrereklamo kasi ako na napapagod na ako sa trabaho, ganito, ganyan. Gusto ko na lang yung alam mo yon, hindi ka gigising ng sobrang aga na magkuha ng snow sa sasakyan mo, yung gano'n na gusto mo na lang may extra money ka every month. So, dahil dun, dahil kay Mentor Maricar na naiba yung mindset ko bilang product user to, agent of hope na talaga. So, ayan, nag-out po tayo sa comfort zone natin, nag-attend tayo ng training, nagkaroon tayo ng award as a rising star sa Beyond All Limits sa Fearless. Ayan, unti-unti nababago po, unti-unti na na-o-overcome natin yung mga, ah, ang ano talaga yung community ni I Am Worldwide unti-unti ko siyang na-adapt na nagustuhan na nai-enjoy ko na. So, ayan, until na triny ko mag-hit ng Sapphire, sabi ko nga not now, for sure later. Kasi po mga mentors, lalo na sa mga naghi-hit 'no, nag-try ka rin mag-hit or paulit-ulit mo siyang triny, same lang tayo, paulit-ulit ko siyang triny. So, nung December 2021, yun yung first attempt ko na mag-Sapphire. So, imagine 900 RQB lang sa left tapos 0 sa right. Ito kasi yung okey, ta-try ko lang, yung parang hindi ka talaga seryoso, triny mo lang kasi mag-yes mentor ka lang na para hindi hindi maano si mentor, nag-yes mentor ka pero hindi mo ginawa, gano'n. Gano'n yung ending dito sa first attempt ko. And then yung March naman, yung second attempt ko, ayan, hindi ko ulit siya na-hit, hindi ko ulit na-hit yung Sapphire. Imagine same lang din, 900 tapos 1,900 sa right. So dito ko na na-feel, dito ko na na-feel yung sakit. Sabi dito ko na na-feel yung sakit, dito na ako nag-emo, na sabi ko, "Ay bakit hindi ko na kaya, ano bang mali? Ano bang mali Lord?" Gano'n. So sabi nga, dito ko na nung na-fail talaga, nag-scroll ako sa Facebook, ito yung nakita ko. Sabi dun is, "Belief is one of the keys. Kailangan sold out ka sa paniniwala mo." So sabi ko, okey, wala pala akong paniniwala nun. Kasi unang-una sa lahat si Lord yan, He can do miracles, lalo-lalo na kung ginawa mo naman yung part mo. Dadating din yung time na sasabihin mo, "Dati pinagpe-pray ko lang 'to, pero ngayon ito na alam ko kasi na ganyan karamihan meron ako ngayon." So, ito nakita ko 'to sa post ni Mentor Precious. So, sabi niya, Kaya simulan mo sa sarili mo maniwala ka, dadating din yung time mo." Sabi ko, oo nga, yun yung wala sa'kin, yung paniniwala na makukuha ko yung ang hini-hit ko. So, grabe yun pala yung kulang na kulang ako. Andun na yung action pero yung paniniwala mo na second week pa lang, third week,
sumuko ka na. So yun pala sabi ko, okey alam ko na yung mali ko, bakit hindi ko siya na-hit. So wala akong paniniwala sa sarili ko na kakayanin, wala akong paniniwala sa team, sa grupo ko na kakayanin namin ma-hit yung sapphire. So ayan, until na, ah, ito mali yung slides. Nag Queen of Lulu and Lily tayo. Sino ditong nakakaalam ng Lulu at Lily? Queen of Lulu and Lily. Ang lamig. So, lulubog at lilitaw po tayo. Dapat dun sa slides yun kanina. Pero ito mga mentors, ito yung time na meron po akong mga silent battle na hindi ko shine-share sa mentor ko, sa kay Mentor Maricar or kay Mentor Rachel, hindi ko siya shine-share. As in ako lang talaga kasi sabi ko hindi naman ako nila matutulungan, personal issue ko kasi yun, personal, alam mo yun, yung problema ko talaga na hindi sila makakatulong. So, andun yung priorities ko na makakuha ng citizenship and then ang driver's license ko. So, sabi ko, hindi ko kayang pagsasabayin si I Am Worldwide at saka yung mga goal ko sa buhay. So, andun pa rin yung ang kailangan ko ng extra attention sa anak ko. Alam mo yon na, 'pag nagzo-Zoom nagwawala, nagta-tantrum. So parang, um, mawawala yung mood ko na, alam mo yon na tapos magi-guilty ka, ayan. May time talaga na sino dito makaka-relate na tinatamad talaga mag-attend ng Zoom. Kasi 'di ba mga OFW tayo, nagwo-work tayo, napapagod na tayo, tinatamad talaga ng Zoom. So yun talaga yun yung mga bagay na or yung mga challenges na ano, na winorkout ko na hindi na kailangan gagawin, na kailangan baguhin na. So ayun, binago natin yon, ayun nga sabi ko nag-attend tayo ng mga training, naging speaker tayo, dun tayo nag-all out. And then until na nagkaroon po ng IBC Italy anniversary event at saka yung Team Wolves event. So dun po tayo na fired up, nakita po natin yung nakita po natin yung ibang mentors, sila Mentor Aryan, ayan, Mentor Shirley May, our top one. So grabe sabi ko, "Ay grabe ganito yung future na nag-aantay sa'kin." So ah, dun pa lang nakita ko kung gaano kaganda yung negosyo natin. Kaya sa mga bago dito 'no, umattend kayo sa mga event ni I Am Worldwide or sa mga team event na grabe talaga mga mentors. Dun lang din ako, na-fired up din. Isa din dun sa mga bagay na yun na kung paano paano ako nag-grow sa negosyong 'to dahil sa mga nakita ko sa mga top mentors natin. So, ayan, and of course ang law of association. Ito, ang mga 'to mga elites 'to, mga mentors, mga elites lahat ng mga 'yan. Ako lang talaga yung hindi elite diyan. So grabe, kahit nakakahiya man, pero kailangan talaga na i-surround mo yung sarili mo sa mga taong may mga resultado. So, sila yung mga Sapphire Elite, Ruby Elite, yan, mga Diamond, Diamond and, si Mentor Shirley May. So, grabe 'no, privilege yun para sa akin na makapag-associate sa kanila, na ma-copy kung ano yung mga mindset nila, paano sila mag-handle ng mga tao, paano sila mag-handle ng sarili nila, yung gano'n. So grabe kasi 'pag may mga mentors na may makasalubong kayo gano'n, mag-ask kayo, makisuyo kayo kung ano yung mga ginawa nila na kailangan mo ring gawin, yung i-apply mo na agad. So ayun, so 2 months po ang preparation ng aking pagsa-Sapphire that time. So nagkaroon po tayo ng 90 days board challenge, ayun. Mayroong prospecting, merong inviting, and then IBP talaga. So sabi ko nga dito, truly God will provide, 'wag kang mainip, may season ng blessings, dapat faithful ka kahit wala pa, mas magandang plano niya para sa'yo higit pa sa inaakala natin. So, yun lang yung pinanghahawakan ko kahit na alam mo yun, nag-iisip kami kung sino pa yung kailangan namin kakausapin, ayan. So, ito yung mga tao na behind sa na-achieve ko, sila yung mga taong nakatulungan ko sa pag-hit ng goals po natin. So, andiyan si Mentor Alfonso,
Ayan, Mentor Metosela na sila talaga ang gumawa ng left and right as in, sobra-sobra pa nga, eh. Ang konti lang ng ambago, bale sila yung dahilan kung bakit po tayo nag-Sapphire. So, by the guide ng ating mga top mentors 'no, Mentor Maricar, Mentor Rachel, and Mentor Catherine Ponzalan. So, grabe at saka yung mga taong 'yan po yung nag-member po noong nag-Sapphire po kami. So, ayan po, 'yan po yung process ng aking pag-Sapphire. So, sabi nga, "Hold the vision and trust the process." So, imagine mo nga mga mentors nung first, second attempt ko sobra ang baba ng RQV. Pero nung binigay na talaga ni Lord, si Lord na talaga yung gumalaw, sobra-sobra pa. 7,200 yung left at 8,300 yung nasa right. Yung nasa right po mga mens, alam niyo si Mentor Alfonso lang talaga yung gumawa niyan. Never akong nag-direct diyan, never akong nagtulong diyan. So grabe, ang lupit ng mentor na 'yan. So bale sa kabila kami ni Mentor Metosela yung gumalaw nun. So grabe kasi alam mo yun, si Lord, alam ni Lord kung kailan niya ibibigay. Alam ni Lord kung kailan mo kailangan. So ayan, sa bawat ayoko na, pagod na ako at hindi ko na kaya, sabi nga sa Mateo 19:26, "Lord, basta kasama kita, lahat makakaya ko." Kasi 'di ba, with God all things are possible. So, na-unlock natin yung Movers International, top nine po tayo, and then sa Fearless Top Mover that time is nasa top 2 tayo, and andiyan na si Mentor Metosela and Mentor Alfonso na grabe lang 'no, na hindi lang ako nag-iisa, may kasama akong kagrupo ko. So, grabe si Lord, iba iba talaga, grabe mga mentor. So, ayan, nag-momentum na-hold natin yung momentum ng team. Naglabas tayo ng car nung October sa Titans, sa Titans event yun. So, after 2 months naglabas tayo ng car. Tayo po yung first car achiever dito sa Norway under ng Team Wolves. So, grabe kasi lahat na-attract natin na first, mga low of first na 'yan. Grabe talaga kasi yung mga low of first. So, grabe. So, ano ba ang nangyari after kong naglabas ng mga resulta? So, yan, after 1 year andito tayo sa final moment. After 1 year, ano ba ang nangyari kay Mentor Claudine? 'Di ba nag-Sapphire tayo no August, naglabas tayo ng car October, ah merong 2 months na bago matapos yung 2022. So, alam niyo mga mentors, 'di ba 'pag nag-Sapphire po tayo, ah, matic na magkakagrupo tayo, matic na may mga kasama tayo sa negosyo natin. Alam niyo na nag-Sapphire nga po kami, pero ang participants, nagche-check kasi ako ng participants parati. Yung participants po parati sa Zoom, it's either ako, Mentor Alfonso, at Mentor Metosela. Kami lang ulit. Sabi ko, "Ha, anong nangyari? Naglabas tayo, nag-Sapphire tayo, nag-Car Achiever tayo, pero bakit? Bakit tayo pa rin tatlo?" Minsan, alam niyo, minsan ako lang talaga. Minsan ako lang nagche-check ako, bakit ako lang ulit?" Gano'n. Pero ano ba ang nangyari after 1 year? So, ayan, dito na tayo sa topic talaga natin. So, ayan sa mga nag-e-aim na ng Sapphire 'no, pagdaanan mo lang yung process na binibigay sa'yo ni Lord, pero 'wag kang tumigil, 'wag kang huminto. So, dito na tayo sa Ruby journey, soaring to success na po tayo. So 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 'di ba nung January meron tayong, um, Zoom din sa every Monday sa Team Wolves. 'Di ba nagpa-declare dun si Mentor Claire, ano ang mga goals niyo sa 2023 kasi January yun, eh. Hindi ko alam kung anong date, nakalimutan ko na. So nag-ask siya dun that time na ano yung magiging goals natin in 2023. So sa'kin naman ito yung ginoal ko. Ang short term ko, 1 to 3 months, kailangan kong magbigay ng oras sa mga na-DR ko or part ng organization na hindi talaga active. Kumbaga, babalikan, tiningnan ko talaga yung genealogy, sinulat ko kung sino yung mga
sinulat ko kung sino yung kailangan kong balikan, sino yung kailangan mai-push, alam mo yon. So, binalikan po natin sila, binigay yung mga binary nila, kung ilan na naman ng mga points nila. Kasi 'di ba dun din yung isang way para ma-push yung isang tao na alam mo may pera na sa account mo, kailangan mo lang gawin, gano'n. So, wala talaga mga mentors, wala. So, 3 months yon na ginawa kong mag-check ng quality, quantity, gano'n. So walang may gusto. Kami pa rin ni Mentor Al, Mentor Metusela, ayan. So sabi ko, hindi puwede. Kailangan na hindi tayo mag-stop doon at saka alam mo yon, ginawa ko yung part ko na balikan sila, kamustahin sila, kung ano yung maitutulong ko, 'di ba? Kasi minsan sinasabi nga ng mga top mentors natin, balikan mo, ask mo kung ano yung, anong tulong na kailangan mong maibigay. So, ginawa ko yun mga mentors kasi sabi ko, "Lord, ginawa ko yung part ko na balikan sila." Kasi 'di ba, minsan, bibigyan tayo ni Lord ng mga tao na na makatulong natin pero ano yung next, 'di ba? So, sa akin naman sabi ko, "Lord, ginawa ko yung part ko siguro, ah, hindi mo na ako i-ask pa na binigyan." Sabi kasi ayaw ko yung time na sasabihan ni Lord na, "Binigyan kita Claudine ng mga tao pero pinabayaan mo lang." Gano'n, ayaw ko ng gano'n. So, binalikan ko talaga sila para makapag-move forward tayo. Binalikan para at the end of the day, hindi tayo mapagsabihan nila na, "Hindi mo ako inalagaan, hindi mo ako, inaasikaso, hindi mo ako tinulungan." So, I do my part. So, sila na dapat yung mag alam mo yun, magkusa din na mag mag-reach out din sa akin. Pero sad to say na hindi talaga. Hindi pa siguro ang time ngayon or ayan, hindi pa yung perfect time para sa amin. So, ayan yung midterm goal ko is makapag-DR ng executive tapos meron leader na mabi-build. Pero ayan 'no, June 'yan. Hanggang 3 to 6 months nasa June tayo. So, ang long-term goal ko naman is 6 months to 1 year is maging sapphire maker, magkakaroon na yung ang team ko is maggo-grow na, tapos Ruby Elite executive na tayo. So, ayan 'no, so ayan yung goals ko no 2023. So, let's see kung nakuha natin yung mga goals na yon. So, ayan sabi ko nga ako pa rin mag-isa. So, tuloy-tuloy yung pagiging pagse-share ko ng products natin, tuloy-tuloy yung pag-a-approach ko sa mga tao kaya hindi tayo nawawalan ng benta. So, ang saya-saya ko talaga 'pag alam mo yun, may nabebenta ako kasi 'pag nabenta ko 5 boxes, solved na yung fiat sa gas. Solve na yung gas niya. Minsan, sa pagbebenta ko solve na rin yung pagbili ng gulong, ganyan. So, grabe talaga si I Am Worldwide na ibibigay niya na hindi mo na kailangan magbunot pa sa sarili mong pera kasi sa product pa lang natin bigay na bigay niya na sa pangangailangan ko. So, kailangan lang talaga na sobrang sipag. So, ayan tuloy ang laban. Nagta-top level tayo sa Team AA at saka sa Team Fearless. So dito sa Team AA nag-top 4 tayo and then sa Team Fearless ay ayan, top 9 tayo. So, tuloy-tuloy ang laban kahit nag-iisa tayo. So, ayan, ito yung nilagay ko sa akin home screen sa cellphone. Ayan, actually nung May 16 pa talaga 'to na ano, na screenshot ko sa phone ko. So, ang Ruby ina-attract natin, pati ito yung nasa laptop ko. Ito yung reminder for myself na whatever it takes, nag-iisa man ako, kami lang din ulit ni Mentor Metusela, Mentor Alfonso, pero kailangan, andun yung goal na, mapupuntahan pa rin namin yung gano'n, yung pagiging Ruby Elite Executive. So, grabe. Kasi ayan, pumunta tayo sa Glory to Glory, sa IBC Italy ulit yung event doon. So, grabe lang. Dun talaga nung kung ang first event ng IBC Italy is parang ang outfit ko is parang,
cortina. Yung cortina na alam mo yun nabili mo sa Inchi kasi hindi ka maka-decide yung ending. Ay naku, ayun pala. So grabe prepare natin talaga yung sarili natin na kasi siyempre ang kakahiya naman cortina yung isusuot mo tapos aakyat ka ng stage. So dapat kumikinang ka. Gano'n yung goal. So grabe lang kasi privilege yun. Kung dati ako lang mag-isa galing Norway na nag-attend ng mga event ngayong year, kami na ni mama. So, nakaka-excite yung next year 'no, nakaka-excite kasi grabe pasabog yung Team Norway. Nakaka-excite na hindi na lang ako mag-isa, hindi na lang kami ni mama, kundi madami na po kami. Manda kayo Team Italy. Ayan, so ayan doon, ayan excuse me sa malaki kong pagmumukha. So, with Diamond Mentors grabe kasi doon isa din 'to sa mga bagay or isa din 'to na nag-push sa akin na i-push talaga yung pag-i-Italy dahil sa mga mentors na 'to. Kasi sabi ko, kung sobrang successful sila kailangan makita ko sila in person para alam mo yun, kasi mafi-feel mo, eh, yung napapasa yung energy nila. So sabi ko kailangan makapunta ako kasi i-grab ko yung chance na makuha ko ang mga energy nila, yung mindset nila kung paano ayan, paano sila mag-isip, paano sila the ways mag-handle ng mga siyempre yung mga commentors. So grabe, I'm so thankful na na-meet ko sila sa Italy. Grabe kasi yung alam mo yun, yung energy nila ibang-iba sa Zoom at ibang-iba sa personal. So sabi ko, "Lord, thank you dahil, timing 'no na nag-tour sila sa Europe tapos timing din na nag-event yung IBC natin." So grabe lang kasi naano natin yung chance na yun na i-grab yung chance na makita talaga sila in person. Kasi sabi ko, hindi ko alam kung kailan ako uuwi ng Pilipinas. Eh, ang Italy ang lapit-lapit lang. So, grabe kasi hanggang ngayon andun pa. Hindi ko nga ma-delete yung mga videos nila kasi 'pag nada-down ako dun ako nagkukuha ng lakas ng loob sa mga pinagsasabi nila dun sa event. So, ayan, glory to glory. Thank you sa ating IBC Italy 'no, na na-award tayo doon ng bilang car achiever. Privilege din 'yun sa'kin kaya nag-outfit tayo ng bongga, char. Ay naku, kaya grabe 'no, gano'n pala yung feeling nararampa ka sa green carpet tapos may mga kasama ka, andiyan sila mentor Desiree, mentor Jenna na grabe 'no, yung ang tagal na nila sa negosyo tapos yung ma-feel mo, "Ay belong ako sa tulad nila," gano'n. Yung ang taas noo ka na, "Ay na kaya niyo, kaya ko rin." Yung alam mo yun, yung inspirasyon mo lang sila tapos sama-sama kayo na kumukuha ng award. So, nakakatuwa, nakakataba ng puso. So, ayan, sabi nga 'no kung ayan yung team ang Team EA, 'yan. Meet the Team EA na sobrang saya makasama sa Zoom man or ayan, in person kasi grabe nakakatuwa talaga sila lalong-lalo na sila Mentor Chris from Paris. Grabe 'no, kasi ito parati yung nilu-look forward natin yung mga event na 'to kasi malayo man tayo sa isa't isa dahil sa mga event ni I Am Worldwide, nagkita-kita tayo at parang alam mo yung family na kayo 'pag, "Ay kamusta ka na?" Yung gano'n, yung feeling na parang, ay naku yung pamilya mo na talaga yung 'pag nagkita kayo, alam mo yung mga ugali nila kasi at araw-araw ba naman na magkasama kayo sa Zoom. So parang yung amoy ng mga utot malalaman mo kung sino yun, grabe talaga. So thankful ako na belong ako sa Team EA kasi nakaka-proud din. And ayan, Victorious Beyond Limits na na-awardan tayo dun as, ayan napabilang tayo sa top level. So na top 14 tayo at saka yung 100 circle na hindi nakaka-proud.
And ayan, nag-car achiever tayo, grabe. So thank you Mentor Catherine Ponzalan, award Diamond Mentor. So grabe 'no, hindi lang IBC Glory to Glory yung naakyatan natin, pati na rin yung Victorious Beyond All Limits na nakakapagod pala 'pag marami kang nakukuhang award, yung pabalik-balik ka sa stage. So sabi ko, "Ay, ang sarap sa feeling," pero nakakapagod pala yung magtatakong ka tapos ang layo ng lalakarin mo. Nakakapagod din pala yun. Sabi ko, ang sarap magkaroon ng awards pero nakakapagod din pala mag-akyat pababa, akyat pababa. So, grabe kasi na-ano natin na-feel natin yun kung dati nung first anniversary wala akong award, taga-palakpak lang ako, taga-congratulates lang ako. Pero grabe nung last year, ngayong taon pala, grabe ang bilis ko. Ngayong taon tayo na yung pinapalakpakan, tayo na yung congrats, gano'n. So, nakakatabal ng puso na nakaka-overwhelm kasi alam mo yon 'pag ginawa mo yung part mo talaga, makukuha at makukuha mo yung mga ini-aim mo sa buhay. So ayan, be fearless. So ayan yung mga awards nating natanggap. Thank you Mentor Kat. Ayan, so bumalik tayo ng Norway na 'di ba May yung mga event dun sa Italy. So nung June, ito naman na sobrang fire up talaga ako na kailangan magpadami ako dito. Yung goal ko is kailangan sasabog yung grupo, kailangan hindi lang ako mag-isa, hindi na lang kami ni mama, kailangan marami akong makakasama. So ito yung ginawa ko. Ito yung never ko pang ginawa, first time kong magbigay ng flyers at saka mag-free sample. So parang dito hindi ko siya wala akong pay-in kasi goal ko magka-pay-in pero, glory to God na nakapagbenta tayo kahit papaano. Pero ayun na nga, sabi nga 'no, dapat mag-invest ka sa products natin, magbigay ka ng sample. So yun yung ginawa natin pero napanghinaan din ako ng loob dun kasi sabi ko, yung goal ko kasi makapagpa-pay-in. Pero ayun nga, nakapagbenta tayo, na-add natin sila sa Facebook. Sabi nga 'no, sabi niya, "Yung ikaw ngayon is still on working on progress, maigagaling ka pa. With God on my side, I can grow more and do more, all for His glory." Kasi sabi ko, first time, not bad para sa first time, pero yung goal ko kasi na hindi ko na-hit, sobrang sakit na kahit silver lang yun, gold man yun, at least makapagpa-PIN kasi sobrang, alam mo yun, one night ka lang doon sa event na yun tapos ang dami mong dala tapos walang walang kukuha ng package, gano'n. So, ang sakit sa feeling pala sabi ko, "Ay, sobrang sakit." So, nakita ko na naman 'tong mga pagpa-lift up sa sarili ko kaya, ah, ayan, huwag kang matakot, subukin na kahit first time mo man 'yan gawin, gawin mo pa rin para at least meron ka ng experience, maggo-grow ka, yung mga mali mong nagawa, maha-handle mo na in the next time. So, ayun, and timing din na na that time is sa event ako dito sa Norway, sa Independence Day yun, eh. So, nagkaroon din tayo sa Elite sa Pilipinas. So, nakita ko yung pagmumukha ko sa screen, napakalaking screen. So, um, wait lang. Sabi ko nga dun, "For those who put their trust in the Lord, the best is yet to come." Nung nakita ko yun, sabi ko parang, ang pangit na, hindi na nakaka-proud na hanggang ngayon nasa-suffer pa rin tayo. So, sabi ko, hindi siya nakaka-proud na paulit-ulit na lang na 'pag tinatawag yung pangalan mo, Claudine Libria, Sapphire Elite Executive, 'di ba? Parang niluma ka na dun sa rangko mo. So sabi ko, kailangan, um, magfo-focus na ako paano namin ma-hit yung pagrurubi. So siyempre ang pagrurubi meron 'yan, left and right, 'di ba? Meron kang gumagalaw sa left, meron sa right. So sabi nga dito, kaya mo 'yan. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, baka kasi napapagod ka na, baka kasi naisipan mo ng sumuko, kaya mo 'yan, naniniwala ako sa'yo. So ito yung mga nakikita ko once na nada-down ako tapos nai-screenshot ko siya, nase-save ko siya sa phone ko, kaya binabalikan ko siya. Tapos dito nga sabi niya,
An eagle uses negative energy of a storm to fly even higher. So, yun lang yung kinakapitan ko na ang agila nga. Kasi 'di ba 'pag tinatawag ko kasi yung sarili ko, um 'pag lumulubog yung barko kailangan ako mismo yung kukuha sa sarili ko. So, ayun in-embrace natin yung mga negativity sa paligid, kasi sabi ko yun nga yung agila nga, eh, 'pag may mga pagsubok sa buhay parang ihambing lang natin yung sarili natin sa agila na 'pag may mga pagsubok tayo sa buhay, yan yung ano natin, yan yung tawag dito, yan yung mga kailangan natin i-embrace natin na diyan tayo mag-ano, eh, maggo-grow pa. Dun pa yung alam mo yun, 'pag umiiyak ka, ayan mo yung yan yung potential pain na magdadala sa'yo sa victory na ini-aim mo sa buhay mo or sa sarili mo. So, ayan, until na dumating na sabi ko, "Mes, nahihirap sa sarili ko kasi that time hirap na ako na hindi ko alam paano ko gagawin kasi alam mo yun, parang wala namang tagal-tagal mo na nag-Sapphire, kayo pa rin nila Mentor Al, Mentor Methuselah, kami-kami pa lang. So sabi ko, nagpo-posting naman ako, nag-a-attend naman ako ng Zoom, nag-a-out naman ako sa comfort zone ko, gano'n. So, until na nag-one-on-one kami ni Mentor Claire, as in, 'di ba sinabi niya kasi that time na, "Wag kayong mahiya sa'kin na mag-chat kung kailangan niyo ng advice, kung kailangan niyo ng tulong." So, that time, kahit alam mo 'yun, Mentor Claire 'yun, eh, maraming ang oras nun grabe, naka-ano na yun, nakapang-pang kumbaga planado na yung oras niya. Nakaplano na kami that time na mag-usap kami na ganitong araw pero I think meron siyang na-priority na mentors na imi-meet up niya. So sabi ko, "Oh, sige mens, next time na lang." So may purpose talaga yun. So nag-one-on-one kami, sabi niya pa is, "Be, walang problema sa'yo." Yung problema lang talaga wala kang team day, gano'n yung sinabi niya sa'kin. So sabi ko, "Ah, okey." Alam mo yun, yung gusto mong mag-emote muna pero wala kang chance mag-emote kasi sinampal ka na agad na, "Ay, oo nga pala 'no, wala pala akong team day." Gano'n pala yun. So, nakakatuwa kasi alam mo yun, yung dila ni Mentor Claire merong kutsilyo. Kung ano yung pinagsasabihan nangyayari mga mens. Kaya ito binalikan ko talaga yung post na 'to na pinost niya kahit ang tagal-tagal na, I think July pa 'to binalikan ko. Alam mo everyday yan nagpo-post tapos binalikan mo lahat ng post niya para makuha lang yung caption dun. So, sinabi niya dun na darating yung time na ikaw ang magkakaroon ng malaking grupo, ng malaking team sa Norway, Future Diamond. So sabi ko, "Ay balikan ko nga yun kasi hindi ko ata na-share yun." Pero alam mo yun, once kasi yung mentor mo nag-declare sa'yo, matik na mangyayari yun. So grabe nakakatuwa kasi, um alam mo yun na, binigay ni Lord na mag-usap kami. Kasi sabi ko, "Mens," nag-fail kasi ako nun nung flyerings, dun ako nanghina ng loob. So kailangan sabi ko 'di ba ng flyerings yung Italy, so sabi ko kailangan ko siyang makausap kung ano yung kailangan kailangan kong gawin, pero hindi ko nakuha yung gusto ko dun. Ayun dapat yung goal ko dun, eh, yung makausap ko siya, "Mens, paano kayo nag-flyer rings? Mens, ganito." Alam mo yun, iba yung binigay niya sa'kin, "Be, wala kang team day." Gano'n yung binigay niya sa akin. So sabi ko sarili ko, hindi naman 'yun yung gusto ko, eh, hindi naman yung gustong sagot hindi naman 'yun yung sagot na gusto ko, eh, yung flyerings dapat yung ano ko, eh. Alam mo 'yun nawala kasi sabi ko, "Ay oo nga wala pala akong team day." Do'n nakapag-focus doon na-change na, "Ay oo nga pala." Wala pala akong team day. Pero alam mo 'yun, alam kasi ng mentor mo kung anong kailangan mo at hindi mo kailangan. So ayan, thank you Mentor Claire that day na binigyan mo ako ng oras. So ayan, nag-team day tayo kahit na ang hirap-hirap pala magka-team day. Alam mo 'yun, yung isa-isahin mo talaga yung Zoom link para papasok sila kahit na alam mo yun, may mga pangarap sa buhay tapos papasahan mo pa ng Zoom link, alam mo yun, isa-isahin mo pa. So, dapat dito mga mentors, huwag na kayong mag-antay pa, napasahan kayo ng mentors niyo, isa-isahin pa kayo ng Zoom link. Kaya nga may group chat tayo, 'di ba? Pagod tuloy ako.
Pero alam mo yon, tiyaga-tiyaga lang talaga kasi minsan may mga gusto pa diyan magpapa-baby, magpapa-Zoom ng Zoom link, pero mga mentors, yung account niyo, yung business account niyo nasa pangalan niyo yun, 'di ba? So, 'wag na kayong mag-antay na papasahan pa kayo ng Zoom link ng mga mentors niyo, tama? Ayan, so 'wag kayong mag-antay pa na magpasa-pasa pa, yung ipa-private talaga kayo, ano kayo special. 'Yan, sorry for the word. Pero totoo talaga mga mentors kasi na-ano ko siya na siguro kung first month mo okey pa, pero 'pag matagal ka na tapos hindi ka pa mag-a-attend ng Zoom, papasahan ka pa ng mentors mo, "Uy, pasok na kayo mga ments." Matagal para alam mo 'yun, 'pag nagpasa kasi ng Zoom link, dapat pasok na agad kahit na magpe-play pa 'yan ng video, dapat andun na para mas mabilis tayong mag-start. Alam niyo 'yun, kaya tayo napapagod kasi ang tagal-tagal niyong pumasok ng Zoom. 'Di ba? So ito yung kailangan ng team stellar din nila, hindi na ako magpapasa ng ano, ng Zoom link isa-isa, one by one talaga nakakapagod yung aalalahanin mo pa, sino pa nga yung nagpapasok, sino pa nga yung hindi. So, kaya nga tayo may group chat, okey ba yung mga mentors na 'wag na tayo ayan, I'm talking to general, hindi lang team stellar. So, general po tayo dito mga mentors, wag kayong ma-offend kung ano diyan, wag kayo. So, until na ayan, na-unlock po natin yung Jade. That time tahimik lang talaga ako dito na may Jade pala kasi, dahil din yun kay Mentor Claire, 'di ba si Mentor Claire na nagpo-post siya dun sa Team Wolves group chat na may ano siya, may Jade tapos nagcha-chat din siya nun sa'kin na, "Beh, paano ba magpapasok ng products diyan, ganito, ganyan." So, nag-a-ask siya ng information. So, sabi ko, "Mens, may Jade ka ba?" Sabi ko, "May pain ka ba dito?" Sabi niya, soon." Sabi niyang gano'n. So, sabi ko tapos gano'n lang ako parang alam mo 'yun, parang, "Andito ka sa Norway, Claudine, nandito ka sa Norway, kailangan ikaw yung maraming grupo dito." So, alam mo 'yun, tahimik lang din ako. Sabi ko nga sa kanya no'n pinigilan ko talaga as in yung pagka-I ko hindi ko ginamit na, "Miss, alam mo ma-J din ako." Hindi ko sinabi sa kanya. Kasi kasunod lang siya, eh, nagkasunod lang na nag-encode. So, sabi ko hindi ko siya sinabi. So, alam mo 'yun, mina-manifest ko lang that time nung after naming mag-usap na, alam mo 'yun, na-imagine ko lang siya habang nagda-drive from work pauwi na, "Lord, kailan ko kaya ma-unlock yung Jade package? Kailan ko kaya makukuha yung panibagong ibi-build?" Kasi alam mo yon, binalikan ko naman sila, binalikan ko yung mga DRs ko, kung ano pa yung matutulong ko, pero wala. Kailangan may bago akong ibi-build, kailangan may bago akong tuturuan when it comes sa negosyo. So, sabi ko, yun lang, nag-manifest lang tayo mga mentor. So, sabi nga dito, something tangible into your life through law of attraction and belief. So, ayun, yung manifest natin na magkaroon tayo ng Jade, ma-unlock natin yun, magkaroon tayo ng new leader. So, ayun, na-encode siya nag-message siya nung August 11. So, ito na yung reality na ayan, pinuntahan ko talaga yan doon sa kanila na para lang, alam mo yun, mapakita yung sincerity, yung pagpasalamat sa trust, alam mo yun, kasi ang negosyo natin na tao-tao, kailangan andun parati yung tiwala ng mga tao sa'yo, 'di ba? Lalong-lalo na bata ako, mas matanda si Mentor Gladys. So, gusto kong ipaano sa kanya yung tiwala na binigay niya sa akin. And ito yung nangyari. So, alam mo yon, dito nga talaga mga mentors, consistency is the key. Hindi ko siya in-approach, pero dahil sa pagpo-post ko, dun niya nakita niya sa Facebook ko na dun yung reason bakit niya ako minessage. So, sabi niya, "Interested, me primary for number one, how?" Gano'n talaga agad siya. So, "Hello po," sabi ko sa kanya, "Hi, paano mag-avail ng member para maka-avail ako ng 50% discount?" Sabi ko, "Ate, bili kayo ng package po." Sabi niya, "Anong package and how much man?" Sabi niya. Sabi ko, "Saglit lang po, send ko yung link. Gusto niyo po user or business?" Sabi niya, "Not sure yet." Sabi niya gano'n. Sabi ko, "Here's the link po. Gusto ko sanang i-explain via call pero nasa work po ako." So, alam mo nga mga mentors, lalong-lalo na sa mga OFW 'no, wala tayo talagang oras na mag-present agad-agad na
'pag kailangan ng kliyente natin. So, mayroon tayong mga Zoom link ay hindi Zoom link, may YouTube link na puwede niyong ipapasa yon. Lalo 'yan yung nangyayari sa'kin. Nakapagpapa-executive tayo dahil sa mga Zoom, mga link na galing sa YouTube. 'Yun lang talaga ginawa ko kasi wala talaga akong oras na mag-set at saka ang mga taga Norway, mas uunahin yung oras nila sa work kaysa sa mag-ano, yung magzo-Zoom. So, para hindi mawala yung aggressive ng isang tao, kailangan i-send mo na agad kung ano yung kailangan niya at saka, nagnanakaw lang talaga ako ng oras 'pag nasa trabaho pupunta lang ako ng banyo para doon makapag-cellphone kasi nasa food po ako, gumagawa ako ng mga food. So, ang pagse-cellphone hindi siya advice, as in nagtatago lang ako tapos hugas kamay ulit tapos tago ulit, gano'n lang yung senaryo ko parati sa work 'pag, may nag-i-inquire sa akin. So, sabi ko sa kanya, "Hi, hello ate, good evening. Nasa system ka na ate." So sabi ko, "Congratulations and thank you po sa tiwala." So grabe kasi, um, yung goal ko nung midterm is na-achieve po, na-achieve siya. So ayan, kung January, February, March, April, May, June, July, wala po tayo sa top earner or sa top, mover ng mga team. So, bawing-bawi naman po kasi yun talaga yung goal, na hindi ko uunahin yung sarili ko, babalikan ko sila para hindi ako magkulang sa kanila. So, binawian ko talaga yung sarili ko. So, thank you Lord na binigay niya talaga si Mentor Gladys that time sa akin. So, nag-top, 12 tayo sa ano, sa international sa Team Wolves, ayan, top 12 sa, Titans pala and then sa top mover naman sa Wolves is nasa top 9 tayo. And then nabilong din tayo sa Fairless, ayan. Alam niyo kasi ang hirap na ngayon makapasok sa top, 'di ba? Kasi sa Fairless nga may minimum na 5,000 dapat 5,000 above yung income mo. Tapos sa mover naman sa Wolves nasa 20 dapat. So grabe sabi ko, "Ha, grabe talaga ngayon ang level up ng mga kanya-kanyang team." So grabe 'no, kasi nakaka-proud once na nabilong ka sa mga recognition ng mga kanya-kanyang team. So i-aim po natin 'yun mga mentors, okey? So, until na ito naman, na-invite po ako ni Mentor Claire that time sa kasi mayroon siyang mga direct, puro mga executive. Sabi niya, "Bes, sali ka sa'min sa ano, sa sa Zoom." So sabi ko, "Yes, miss," gano'n. So nag-start. So ayun yung best startup namin dito sa Norway. So grabe lang kasi ang bilis namin magkakilala, mabilis namin magaanan yung loob ng isa't isa, alam mo yun? At saka ang galing kasi din ni Mentor Claire, 'pag nag-uusap kami hinahayaan niya lang kaming magsalita ng magsalita ng magsalita, yung mapapagod alam mo ito pala yung natutunan ko din mga mentors 'no, na kahit na yung mga downlines mo is ang dami ng mga sinasabi or ang dami ng hanap sa buhay, dapat pala ito yung na-observe ko dun kay Mentor Claire na nato-tolerate mong makinig, pero babasagin mo rin kung alam mo yun 'pag na-negative na, alam mo yun paano mabasag. So grabe sabi ko, ang galing talaga kasi, um Purpose purpose talaga ni Lord at saka ano na rin na nagsabog ulit yung ang Norway na nandiyan si Mentor Lin, nandiyan si Mentor Bona, nag-start lang kaming tatlo with Mentor Claire, apat. So, ayan, ito na talaga yun mga mentors, ang journey, ito na talaga kung paano tayo nag-Ruby. So, binalikan ko, na-screenshot, sabi niya, "Be, kamusta?" Sabi niyang gano'n sa'kin. Sabi ko, "Ok naman mens, nasa work po." Sabi niya, "Parehas kayo ng team name." Sabi ko, "Ha, ha, ha." Pero alam niyo yung tumatakbo sa utak ko nun, sabi ko, "Alam mo yung mga dominante, si Mentor Claire sobrang dominante." So sabi ko, alam ko na yung iniisip nun. Sabi niya, pareho kami ng Team Stellar, yung name. So ibig sabihin niya na dapat yung team mo ang makikilala. Yun na yung gets ko, Sabi tinawanan ko lang kasi alam ko na
yung pino-point out niya na dapat yung team stellar under you ang makikilala, hindi yung yung team niya. Oh, 'di ba tama? Hindi ko na sinabi sa kanya, tinawanan ko na lang talaga kasi gets na gets ko talaga kung ano yung pino-point out niya sa akin. So, so tama nga 'di ba? Hindi mo na kailangan, "Ha, Miss, may gano'n? Bakit pareho kami ng team?" Hindi na nag-question, tinawanan ko na lang kasi alam ko na yung pino-point out niya na ikaw Claudine dapat yung team stellar yung ikaw Claudine dapat yung team stellar mo yung mag-ingay, hindi yung team niya, gano'n. So, gano'n yung pagkakaintindi ko kaya wala, tatawa na lang talaga tayo. So, after that, may conversation kami na usap-usap sabi niya, "Usap-usap tayo bebe, help namin kayo, deserve mo na mag-Ruby be, ikaw yung Norway tandaan mo 'yan." So, sabi ko, "Ah, okey." Sabi niya, "Ikaw ang magiging standard ng Norway." So, sabi ko, "Ha, ha, ha." First week pa lang nagkakasakit na ako. So, totoo talaga kasi nag-uusap-usap kami kasi sa Team Norway na, "Mag-Ruby ka na, mag-Ruby ka na." Parang pinu-push na talaga na magru-Ruby tapos sabi ko, ah, hindi ako makakatulog kung paano ko kukunin yung mga RQB, ganyan. So sabi niya, "Ha, kaya mo 'yan, andito lang kami para sa'yo, mag-set ka ng meeting, magplano tayo." Sabi niya, nakaka-excite kasi law of first in Norway. Sabi ko, "Yes, men." So, alam mo yun 'pag sinasabi kasi ng mentor mo na gawin mo 'to, mag-rank up ka, wala kang ibang sasagutin kundi yes mens. Alam mo yun, wala kang alam mo yung, may time pa diyan, eh, I think ang tagal ko talaga mag-reply diyan mga mentors kasi bago ako mag-yes mens, pumunta pa talaga ako niyan ng banyo. Alam niyo yung ginawa ko sa banyo, hindi ako nag-ihi, hindi ako nagbawas, nagdasal talaga ako mga mens to the highest. Sabi ko, "Lord, pinapa-rank up ako ni Mentor Claire, hindi ko alam kung saan ako mamumulot ng RQV, hindi ko alam kung kaya ko na ba." Kasi 'di ba 'pag Ruby, ang laki ng responsibilidad. Hindi ko alam kung kakayanin ko, pero sabi ko, "Lord, i-embrace ko kung ano yung pinagsasabi ng mentor ko, basta i-guide mo ako, basta nasa tabi kita." Alam mo mga mentors, pinanghahawakan ko parati si Lord kasi hindi ko talaga alam kung saan ko pupulutin yung sarili ko kung wala si Lord. Yung every time na hindi ko alam ang gagawin ko, dasal lang talaga yung susi para magiging okey ako, para makapag-isip ako ng tama. Kasi kung hindi, wala tayong wala tayong kasi 'di ba kahit na alam mo yun, sasabihan ka ng mentor mo na mag-Ruby ka or mag-Sapphire ka, kung sa sarili mo hindi mo siya in-embrace, hindi mo siya tinutuo talaga, hindi ka naniniwala, hindi mo talaga siya makukuha. So, sabi nga dun, after that ng nag-usap kami, sabi ni Lord, "Hindi kita dadalhin sa isang laban kung hindi kita ipapanalo. You only have to trust me." So, si Lord lang talaga yung pinagkakatiwalaan ko that time, and of course sa mga downlines ko, sa lumalaban din, sa mga mentors ko na nagpu-push talaga. So, ayun, na sobrang hindi ko alam kung paano i-explain yung feelings na yun kasi ang tagal-tagal kong mag-reply sa kanya bago ako mag-yes mens. Tapos after that, nung nag-yes mens na ako, "Asan na yung Zoom link?" Gano'n. Yung parang nanggigil ka na, "Bakit magpaplano tayo tapos parang wala naman Zoom link." So, parang alam mo yun? So, um grateful and blessed ako dahil sa mga taong 'to. Alam mo na sobrang thankful ako na nakita ni Mentor Claire ang mga 'to dahil, um, feeling ko ulit sa sarili ko sobrang bago. Kasi alam mo yun na excitement nila, nahahawaan ka na luma, na-excite ka ulit, yung nagfa-first step ka ulit, yung sasabayan mo kung anong yung ano nila, yung eager nila, yung excitement nila, yun sinasabayan ko rin kasi sabi ko kailangan ang mafi-feel ko sa sarili ko parating bago, parating maraming, matutunan pa. So, grabe kasi sobrang newbie talaga sila. So sabi nga dun, be you become like the people you associate with. Surround yourself with the people who empower, uplift you, and motivate you. So dun lang
Doon kasi na nag-iisip ng kung paano gawin yung negosyo ulit, yung makakakuha ka ulit ng idea, yung mga nalumaan ng idea na mababago mo ulit, yung mai-improve mo pa ulit. So, grabe kasi max 4 hours mahigit kami sa Norway, sa Team Norway every night. So, nakakaantok pero alam mo yon nai-enjoy mo yung ano nila, yung presence nila, yung mga idea nila, kung ano ang dapat gawin, yung excitement nila, sobrang na-enjoy ko. Kaya shout out, shout out sa Team Norway, Mentor Bona, Mentor Mary, Mentor Gladys, Mentor Metosela, and Mentor Lynn na sobrang thankful ako na dumating kayo, binigay kayo ni Lord in perfect time. Ayan. 'Yan, oo, totoo, tama. IBC Italy event. 'Yan, IBC na nga ang pinag-uusapan, oo. Excited na sa mga events kasi sabi ko, "Hindi ako papayag na kami lang ulit ni mama, dapat marami na tayo." So, magbo-book na nga ng mga tickets 'yan, eh. So ayan, unti-unti lumaki yung Team Norway, doon nag-ano, nag-i-encode at ito yung time na nagpaplano na talaga kami para sa side ni Mentor Alfonso. So that time, ito si Mentor na din lang talaga yung red. So sabi ko, "Ay Mens Al, mag-change tayo ng outfit kasi para ma-attract na talaga natin yung pagro-ruby kailangan mag-red din tayo." Actually nag-set kami nito ng Zoom meeting ng IBP para sa Team Alfonso. So, yun umattend, walang umattend that time. Yung umattend ang team ni Tita Mentor Gladys, ayan, Mentor Met. So, grabe kasi si Mentor Alfonso yung speaker that time. Nag-expect kami na siya ang mga invites niya yung papasok, pero hindi pumasok, yung mga Team Gladys yung pumasok. So, grabe lang kasi ayan, unti-unti 'no, nag-spend tayo ng time together with Mentor Mary, Mentor Gladys, pinuntahan talaga sila sa bayan nila kasi 2 hours mahigit lang yung distance namin dito. And ayan, nag-usap din kami diyan ni Mentor Alfonso sa Messenger kasama sila Mentor Gladys and Mentor Mary at Mentor Metusela. So grabe lang kasi ayan mentors, ito na yung time na nagpa-Project Ruby yung Project Ruby namin na, ah, finish na yung left, yung sa side nila Mentor Met. That time kasi yung naghi-hit sa Team Stellar is si Mentor Alfonso, Mentor Metusela, and Mentor Gladys. So, si Mentor Gladys and Mentor Metusela nasa left side sila. So, nasa left side ibig sabihin dalawa silang gumagalaw dun. Sa finish na nila ang left side. So, ito na yung part na inaayos namin yung sa side ni Mentor Alfonso. So, grabe lang kasi dito na namin nakita yung katahimikan kung saan pa kami mamumulot pa ng RQV, sino pa yung kailangan kausapin, sino pang kailangan ipa-follow up. Um, sobrang gabi na yun dun sa Pilipinas tapos natatawa talaga ako nung that time kasi si Mentor Alfonso nakapatay yung ilaw niya. So, si Mentor Claire, "Ano, ako ba yung maghi-hit, Ann?" Kasi nakapatay yung ilaw, "Pailawin mo yung ilaw diyan, magpailaw ka." Gano'n na siya. So doon na namin na ano na, okey do'n ko na na-feel na sobrang seryoso na tapos may time talaga nung nag-usap kami kasi 3 set ng meetings 'yan. Every week may mga meetings or updating kung ilan ang RQB pumasok, kung sino pa ang kailangan kausapin. So dito namin nakita yung wolves talaga ni Mentor Claire. Yung sobrang tahimik siguro kami within 5 to 10 minutes as in walang ingay, lahat nagse-cellphone, lahat. As in walang titigan lang talaga sa Zoom, as in wala talagang may nagsalita. So, sabi niya, "Oh, ano na, ako ba yung maghi-hit?" Gano'n. Sabi niya, "Pasalamat nga kayo level 1 pa lang 'tong pinapakita kong pagka-dominante ko sa inyo, pagka-wolves ko, grabe talaga." Gano'n pala talaga yung feeling. Ay naku, dahil sa pagru-ruby dun namin na
na nakita or dun namin na-feel yung level 1 ng ano ni Mentor Claire. So, grabe talaga kasi hindi mo alam kung ano bang sasalita mo, baka magsalita ka baka mali, ang gano'n. Kasi seryoso na talaga siya, nagagalit na talaga siya. Si Alfonso kasi hindi nag-o-on, hindi nag-ano, nag-o-on ng cam, ay hindi siya nagpapailaw, sobrang dilim niya, hindi makikita yung pagmumukha niya. So, bad sabi ni mentor, "Ako ba yung naghi-hit?" Gano'n. So, sabi ko, "Ay, grabe, magpailaw ka diyan." So, pero alam mo yun, natutulog si Al. So, buti na lang talaga na andiyan ang mga mentors na mag-lift you up 'pag alam mo yon na magbibigay pa ng mga, um, kung ano pa yung kailangan gawin, yung mga solution. Ito pala yung kailangan, as a mentor kailangan solution provider ka. Dapat maibabagsak ka na kung wala na talagang ang ano, yung anong tinatawag na 'pag may option ka from A to Z dapat yung ano, yung ibabagsak mong solution sa team mo. So, grabe kasi na-provide talaga yun nila Mentor Claire, Mentor Kat, Mentor Rachel, at thankful kami nandun din si Mentor Maricar dahil sa DISC natin na sobrang C talaga siya. Alam mo yun, lahat na talaga masusulat niya, lahat ime-message niya, lahat i-email niya sa kay I Am Worldwide na sobrang detailed talaga siya. So, alam mo yun, thankful and blessed tayo sa mga mentors natin. Kaya kailangan pahalagahan din natin kung ano yung mga sinasabi nila sa atin mga mentors. So, ayan, naghi-hit tayo ng Ruby, naghi-hit din tayong magkaroon ng bahay. So, sabi ko nga, "Mens, hindi ko pa alam saan ako magkukuha ng washing machine. Mens, wala pa kaming ganito, wala pa kaming ganyan." Never talaga ako nag-impake ng gamit kong mga mentors kasi pina-priority ko ang Ruby. As in, kung puwede lang akong pagsabihan ni Mark na, "Ano ba, wala ka na talagang inambag." Hindi talaga ako nag-impake kahit yung gamit ko hindi nakaimpake. Sabi ko, "Bahala kayo diyan, maglipat kayo dun. Ang gamit niyo na yung unahin niyo, 'wag lang yung sa'kin. Hayaan mo na yung sa'kin, ako na yung gagawa pagkatapos ng matapos na 'tong pagru-Ruby." Kasi as in, yun talaga iniwan niya naman talaga sa akin, hindi niya ginalaw, as in masunurin din. So, hindi niya ginalaw, ako talaga gumalaw. So, nandiyan pala siya. So, ayun, nakapaglipat kami dahil sa perfect time. Alam niyo ang law of attraction mga mentors, panindigan niyo, paniwalaan niyo kasi nangyayari po siya. Ito yung bahay na 'to, 3 years po na ina-attract ko lang siya na, "Lord, thank you kasi magiging akin 'yan." Gano'n lang, every time na dumadaan po ako doon, 'pag ihahatid ko yung anak ko sa school, pagbabalik ko, "Lord, thank you dahil ipe-prayer mo nilalaan mo talaga 'yan para sa akin." Yun talaga mga mentors. Pero grabe 'no, sabi nga sa Isaiah 60 verse 22, "When the time is right, I the Lord will make it happen." So, ibang-iba talaga 'pag pinapaniwalaan mo yung sarili mo, lalong-lalo na si Lord. Kasi lahat ng mina-manifest mo sa buhay, yung ina-attract mo mangyayari at mangyayari. So, ayan, it is finished. Nangyari na nga ang nangyari, nagkaroon tayo ng sapphire sa left, nagkaroon tayo ng sapphire sa right. Sobra-sobra pa sa mga hiningi natin kay Lord na RQV. So, ayan 'no, grabe. What may seems impossible is always possible with God. Grabe kasi nakakakilabot na yung 'di ba yung pagru-Ruby kailangan mo lang 20,000 left, 20,000 sa right, dapat may sapphire sa left, mayroong sapphire sa right. So dito mga mentors, hindi ko siya makukuha without mentor Gladys, 'yan from Norway, and mentor Alfonso from Baguio. So hindi ko siya makukuha kung ako lang mag-isa. Hindi ko siya makukuha kung ako lang yung lumalaban. So, thank you Lord dahil kahit tatlo sila yung lumalaban, alam mo yon na hindi man na-hit ni mama yung pagsa-sapphire, alam kong makukuha at makukuha niya, siya din yung susunod. Kasi siyempre hindi tayo papayag na hindi siya agad sumunod sa atin. So, grabe kasi yung 23,000 yung left at
20,600 na sa ride. So sabi ko, sobra-sobra pa sa hiningi ko kay Lord kasi sabi ko, "Lord konti lang, at least mapuno yung RQV okey na." Pero yun nga yung sinasabi natin 'pag ibubuhos ni Lord ang blessings, hinding-hindi mo siya hindi mo siya mapipigilan. I-ano niya talaga, ibubuhos at ibubuhos niya talaga yung mga ano, sobra-sobra pa, tama. So, sobra-sobra pa sa kailangan namin. So, ayan, thank you sa sumama sa'kin sa paglaban, Mentor Gladys and Mentor Alfonso, together with Mentor Metosela kasi sila lang ni Mentor Gladys at Mentor, Metosela yung gumalaw sa left. Never po tayong naglagay dun sa kanila kasi sila pa lang sold out na ubos pa, sobra-sobra pa. And of course, Mentor Alfonso na kahit na magme-message siya sa'kin na, nanghihina na talaga ako, hindi ko alam paano pa 'to ipagpatuloy." Pero dahil sa guide ng mga mentors namin, matic na magkaka-income ka. So, grabe kasi top earner international na-unlock ni Mentor Gladys, top 3, and of course andiyan ako top 20. Sa Pilipinas naman na-unlock ni Mentor Alfonso sa Titans, and ayan, sa Team Wolves, ayan nasa top, unilevel tayo nung nasa 21 and Mentor Alfonso 29. Andito naman sa top mover si Mentor Gladys ay nasa top 4, top 9 tayo, Mentor Alfonso is top 12 and Mentor Metosela is top 34. Pero ang the best pa diyan is tayo po sa Team Stellar, Mentor Gladys, yung nanalo ng topmost director sa Team Wolves na may pot money na 46,000 pesos. So grabe 'no, nag-suffer na, nag-Just for You Jade pa, grabe talaga si Mentor Gladys. Ayaw niya yung salitang ano, yung halimaw na salita. Hindi pa siya nasasanay sa mga word natin dito sa IAM, pero for sure dadating at dadating na masasanayan niya na yung mga salita natin na kakaiba. So grabe kasi alam mo yun 'pag ang downlines mo, yung under your organization is naging nakikita mo sa top earners, nakakataba ng puso. Na dati ako lang mag-isa sa lumalaban sa mga top movers, pero imagine na hindi na lang ako, madami na kami. Next time andiyan na sila Mentor RG, Mentor Cory, na grabe talaga si Lord 'pag ibigay niya sa atin yung mga tamang tao. So, ayan 'no, 'pag siyempre 'pag nag-rank up ka kailangan may income ka. So, Mentor Alfonso, ayan grabe yon mga income nila nakakatuwa kasi 'pag nag-rank up ka matik na magkaka-income ka. So, ayan yung mga na-income po namin nung September. And ito naman yung aming team productivity. So, Mentor Cory, grabe, Mentor RG, Mentor Kai, ayan, Mentor Metusala na grabe, Mentor Alfonso, nagsama-sama sila ng Mentor Kai na alam mo yun, nakikita mo yung team mo na lumalaban, na productive. So, kailangan STEM stellar, huwag kayong ano-ano diyan. Kailangan tuloy-tuloy, ayan. Dapat consistency is the key na pagpatuloy, nahihirapan ka man, may struggle ka man sa buhay, kailangan pa rin magiging agent of hope ka everyday, hindi lang sa Tem Stellar. Lahat ng nandito, 'no, na kailangan consistent tayo na mag-share ng hope sa ibang tao, lalong-lalo na ang ganda ng products natin mga mentors. So, ayan, consistency is the key. Dapat may productive ka sa everyday mo, nag-a-attend ka ng Zoom, may nabebenta ka, ikaw mismo magkukuwata ng sarili mo, kung ilang boxes of barley yung kailangan mong maibenta para magkakaroon tayo ng additional income 'no. And ayan, patuloy natin ginagawa yung team day natin. Hindi ko naman magagawa yung pagte-team day kung ako lang mag-isa, pero dahil sa mga taong 'to, sa mga mentors 'to na eager talaga matututo, ayan, nakakatuwa kasi puro bago. So, praying to God na magho-hold
magla-last kami sabay-sabay, sabay-sabay kaming aasenso, sabay-sabay kaming mag-success sa ginagawa nating negosyo, lalong-lalo na yung pagiging agent of hope na marami po kaming matutulungan na next time, hindi ko na alam kung saan isisingit pa ang mga pagmumukha nila sa slides kasi sobrang dami na kami. Kasi ngayon meron pa nilagyan ko pa ng space kasi kailangan magpapalaki pa tayo ng team. So ayan, nakikita niyo baka next ayan, kailangan thank you Lord next time. Hindi ko na alam kung saan ko pa isisingit yung mga pagmumukha ng mga leaders ko. So ayan, ito na po talaga yung final round. So, soaring to success. So, sa lahat po ng mga, associate, sa lahat ng mga hindi pa jade tulad ko na hindi nag-jade, kailangan mag-jade po kayo. Alam niyo ba bakit? Dahil dito ko na-realize nung nag-ruby po tayo na ang dami-daming nag-jade. Alam mo yon yung hindi mo nakuha lahat. Hindi mo nakuha lahat nung kailangan mong mai-income. So, kailangan maximize natin yung kumpanya ni I Am Worldwide. So, ayan o, pag-upgrade kayo ASAP kasi kailangan natin yan mga mentors. Alam mo, 'pag maliit lang yung banga mo kasi hindi mahihirapan ka, eh, mahihirapan kang, ima-maximize 'yan. And tulad ko, ang laki ng pagsisisi ko na hindi ko na-realize agad na sasabog pala ako. Gagawin ko pa talaga talaga gagawin ko pala talaga si I Am ng todo-todo with all my heart, ayan. So, hindi ko siya napag-isipan dati na nag-stuck lang ako sa platinum. So, dahil sa platinum imbes na 30K yung makiki-income natin, pumunta lang tayo ng 22, ayan. Ang daming mga bagsak na mga binary pero naka-seal lang tayo sa platinum na kitaan. So, ayan mga mentors, 'wag niyo nang patagalin kasi tulad ko, ako, marami dito mga naka-platinum nagwi-wait lang na nilampasan na, tinaon na, nagwi-wait na lang kami ng memo ni I Am Worldwide na puwede na kami mag-ano, mag-upgrade. Kaya ikaw kung may chance ka pa ngayon, mag-upgrade ka na mga mentors, okey ba 'yun? Kung nagawan mo nga ng paraan yung silver package mo, for sure magagawan mo rin ng paraan yung pagje-jade mo. Magbenta ka ng maraming products, 'di ba? So ayan, push yourself from nobody to somebody. Hindi ka pinanganak na maging nobody lang. Kailangan magkakaroon ka ng legacy, maging kilala yung pangalan mo, 'di ba? Kailangan ikaw mismo magpu-push ng sarili mo. Although andiyan si mentor, pero dapat ikaw mismo may kusang loob para gawin yung negosyo mo, gawin mo yung ang ikakaganda pa ng organization mo or ng team mo, 'yan, push yourself. Kailangan natin 'yan and consistency. Do your part. Do your part na mag-post parate, although alam mo 'yun pagka-copy na lang talaga yung kailangan natin. Copy business tayo kasi 'di ba? So, copy mo na lang, 'di ba? And consistent ka rin dapat na nagzo-Zoom. Alam mo yung may mga sine-set na mga speakers, leverage ka na dun. Ayan, may mga IBP, i-send mo agad sa mga prospect mo. So, mga mentors, do your part as an agent of hope, yung promise natin na magkaroon tayo ng time and financial freedom. Pero kung hindi mo naman dino-do your part, walang walang pupuntahan 'yan mga mentors. And of course, ayan, yes, upline attitude. So, 'pag may sinabi si upline na gawin mo 'to, gawin mo 'yan, 'wag ganito, 'wag ganyan, so mag-yes upline ka lang. Kasi hindi ka ipapahamak ni upline kasi alam mo matagal na si upline sa negosyo. Alam niya kung ano yung mali at ang tama kasi for sure napagdaanan niya yung mali at ang tama, 'di ba? May mga shortcut kasi na ano, eh, yung alam mo yun yung 'pag sinabi niya na, "Wag na diyan kasi napagdaanan ko na 'yan." Bakit mo pa dadaanan yun, eh, nadaanan niya na nga, eh, alam niya na mali yun. So, bakit mo pa dadaanan, 'di ba? So, ayan, success is set your goals. So, kailangan ngayon pa lang patapos na yung taon, may 2 months pa para bago matapos yung year 2023. Siyempre may mga goals pa tayo na hindi natin na-achieve. So next year, dapat meron ka na ulit na goals para sa sarili mo, para sa grupo mo, para sa
kalahatan na, dapat alam mo kung ano na yung ita-target mo, 'di ba? Kasi kung wala kang goals, wala kang map para sa success, okay? Understand the obstacles. So, siyempre lahat ng mga bagay, lahat ng mga challenges, ano natin 'yan, understand mo na na si Lord 'yan, binigay ni Lord 'yan, kundi magiging matatag ka, ibinibigay niya 'yan para mag-grow ka. So, i-understand mo na lahat ng 'yan binigay niya dahil para tumatag ka, para ayun, alam mo 'yun na, hindi niya binigay sa'yo 'yan kasi hindi mo kaya. Binibigay yung mga obstacles sa'tin sa buhay kasi alam niyang kakayanin natin, and of course, create a positive mind. May mga bagay talaga minsan na hindi natin kayang i-handle, may mga bagay na, um, na hindi naaayon sa mga gusto natin. So, positive always. Kailangan i-positive mo na, siguro dahil hindi binigay kasi may magandang plano sa akin si Lord. So, 'di ba? So, ayan, clear your mind of self-doubt. So, 'wag kang magpanghinaan ng ano, 'wag kang ano diyan, kailangan parati yung utak mo, 'yan, labanan talaga dito ng utak, at puso, yung negosyo natin. And of course, ayan, embrace the challenges. 'Pag may pinapa-goal sa'yo, embrace mo 'yan kasi diyan ka grow i-embrace mo yung mga challenges na binibigay sa'yo ni Lord, binibigay sa'yo ni mentors, binibigay sa'yo ng downlines mo, i-embrace mo 'yan, even your family, 'di ba? I-embrace natin yung mga challenges na nakukuha natin sa ating society. And of course, stay on track. 'Pag napanghinaan ka ng loob, huwag kang mawala, ayan, mag-Zoom ka pa rin. Kahit may problema ka, do your part na mag-attend pa rin ng Zoom kasi yun nga, 'pag nawala ka sa ano, sa apoy, tuluyan kang mawawala. Kailangan i-surround mo yung sarili mo sa mga taong positive mag-isip, pinu-push ka, ayan, dapat nandun ka parate, 'wag mong ilayo yung sarili mo sa apoy, sabi nga nila. And of course, show the world you can do it. You can do it. 'Yan, ipakita mo sa mundo, ipakita mo sa mga taong negative, ipakita mo sa tao na sa mga family mo na walang tiwala sa'yo na kayang-kaya mo, 'di ba? Show the world you can do it, 'di ba? Kasi lahat tayo dito magagaling. Hindi pa natin nafi-figure out kung saan tayo magaling, pero alam ko na lahat tayo sa Team Wolves magagaling. So, ayan, you can do it because you can. Ayan. So, sabi dito, soar high. Sa Isaiah 40:31, "But those who trust in the Lord will find new strength, they will soar high on the wings like eagles. They will run and not grow weary, they will walk and not faint." So, soar higher. So, ito share ko lang yung meaning ng stellar. Siyempre may mga bago tayo dito na hindi alam yung meaning ng ginawa ko yung yung team stellar, meaning. So, yung S, sacrifice tayo. So, may mga bagay talaga minsan na kailangan talaga unang-una, lalong-lalo na bago ka, sakripisyo. Lalo na yung mga ngayon, imaginin mo yan 11:24 PM na sa Pilipinas, siyempre sakripisyo ka, hindi ka muna matutulog. 'Di ba? So, magbubuhat ka ng mga products natin, sakripisyo 'yan, mentors. Together, sama-sama tayo, sama-sama nating labanan yung mga obstacles sa buhay. Ayan, makakamit natin yung extraordinary, makaka-create tayo ng leaders, tayo mismo sa sarili natin magiging leaders tayo. And of course, magkakaroon tayo ng legacy, amazing achievements, result, and dapat ayan, result-oriented tayo. So, ayun lang, soar high and shine, soaring to success. Yan po yung nagiging padami-dami yung mga mantra ng Team Stellar. So, ayan, bago ang lahat, I just want to say thank you sa aking mga uplines, Mentor Claire, Mentor Kat, Mentor, Rachel, and of course to my angel mentor, Mentor Maricar. Ayan, thank you so much po sa walang sawang pagsusuporta, sa walang sawang pagpu-push po sa akin na maging best of best version of myself. Thank you po. And of course, thank you sa aking mga downlines na patuloy na nagtitiwala. Naiiyak ako. Nagtitiwala at
alam mo yun, na kaya ko and of course sa aking crossline, sila mentor ito yung mga idol ko, sorry po. Mentor mentor Marites Selang, mentor Chris Garcia na sila yung tinitingnan ko dati nung Sapphire pa lang ako. Sila yung tinitingnan ko na Ruby sila kasi 'di ba, sila yung tinitingnan ko at saka may paanting-anting pa dati si mentor Chris sa'kin. May paanting-anting niya, pinamana niya nung IBC event. So, yun lang din yung pinanghawakan ko. So, sorry po sa mga ibang mentors na hindi ko masasabi, pero sa mga crossline ko na patuloy, lalo-lalo na mga friends ko sa Facebook na 'pag nada-down ako, sila yung nakikita ko na magle-lift up din by posting sa mga Facebook nila, yung mga gaano sila ka-productive. So, doon po na hindi niyo lang alam kung gaano kayo inspirasyon ko po kayo lalong-lalo na po 'pag ako ay nanghihina. Of course, tao din tayo, nanghihina tayo, pero kailangan labanan. So, hindi niyo alam kung sino man kayo, pero alam ni Lord kung sino yon, kung sino kayo. Pero alam niyo yung mga tao talaga na minention ko, sila yung kausap ko, sila yung minessage ko nung nag-rank up ako. Mens, Ruby na ako, lalong-lalo na si Mentor Chris kasi may pinag-usapan kami dun sa Italy, eh. So, ayan, IBC Italy, lalong-lalo na sa staff. Dito natatawa talaga ako sa staff ng IBC kasi nawiwindang ka. Sabi ko, "Ay wait lang, nalilito ako." Sabi nila, "Ay oo nga, eh, kami din nalilito." Gano'n sila. So thank you po sa staff natin ng IBC sa walang sawang pagbigay ng magandang serbisyo, sa mabilis na service 'no, and of course sa ating CEO Mentor Jasmine na sobrang ano, binigay yung best nila, sa hindi lang sa pagra-rank up kundi sa everyday na lalo na 'pag mag-maintenance, may mga pay-ins, so binibigay talaga nila, all out sila sa pagbibigay ng service nila. And of course, sa ating BODs 'no, hindi naman tayo nandito kung wala yung mga BODs natin sila Press AM, BP, Angie, Ana. So grabe thankful tayo sa buhay nila and of course, my family, thank you dahil kayo yung ang inspirasyon ko kahit minsan nakakainis kayo 'pag may team day alam mo may mababakyo, may mag-iingay. Alam mo yun, yung, mag-iingay ita-timing talaga nila kung kailan ako magsasalita. Yun, thank you dun. Sana, ay gawin niyo pa yan ng marami. Ayan, pero thank you of course sa aking mama na parating suporta sa akin sa kung ano man yung nakakamit ko sa buhay. And of course, thank you Lord. Thank you Lord dahil sa mga achievements na 'to dahil ikaw lang yung pinanghahawakan ko, ikaw lang yung gumagabay sa'kin, ikaw yung nag-aabay, yung nagpapa-lift up sa'kin parati every time na magkakausap tayo. So thank you sa lahat ng nandito. I'm not sure kung tapos na tayo. Yan, thank you for your attention and of course, kung ako nag-Ruby na, for sure kayo na rin. So, wag niyo nang patagalin mga mentors, malapit na yung 2024, dapat may mababago sa'yo and of course, thank you sa mga ayan, thank you po sa lahat na nandito at I hope na na-inspired kayo. I hope na lumaban kayo para sa sarili niyo, para sa pamilya niyo, at para sa grupo niyo. So, ayun lang, laban lang para sa pangarap. Soar high and shine. Thank you, Lord. Thank you, Mentor Claire. Back to you, Mentor RG. Yun, grabe naman, nakaka-inspire yun, mens. No? Gusto ko yung let's soar high and show the world that we can do it. Gusto ko yun. And yeah, 2 months pa lang tayo nagkakilala, mens. Ngayon ko lang nalaman yung story mo, yung journey mo, grabe yung achievements mo, no? I feel so blessed. Kami ni Gladys, syempre, di namin magagawa to kung wala kayo. Kasi si Gladys yung direct upline ko, pero sabay kasi kaming pumasok sa business. So we really need someone na alam niyo no, may malaman sa business and may experience na. So we can't do it without you. So na-appreciate ka namin, Mens. Okay? And grabe nakarita ko dun sa mga sa mga experiences mo, no? Yung story mo na laking lola kasi I'm also laking lola eh. And I'm also a student. So talagang nakakalit yung story mo. And listening to your story means
I realized na masarap maging mentor and sundan yung journey ng isang tao na may goal sa buhay, and hindi lang sa business, of course sa buhay, goals na alam mong achievable naman kasi nakikita namin sa'yo eh. So, tiwala lang sa process at kay God, of course. And yun, thank you again, Mentor Claudine, sa pag-share ng amazing journey mo po. Mabuhay ka. Vince, palakpakan po natin yung speaker natin today. Pakatulog na po kayo ah. Ayun. So, Vince, Claire, picture daw po tayo. Ayan. Okay, thank you so much, Mentor RG, and of course, sa ating beautiful, pretty mentor, di ba? Ruby Mentor, our first Ruby in Norway. Okay, ulitin ko ulit naman to. Mentor Claudine, syempre ikaw ang next Emerald and soon to be Diamond. And si Mentor RG, no? Excited ako mapakinggan yung Sapphire journey mo dito. Huwag mong tagalan. Bilisan mo para mapakinggan namin naman yung story mo, no? Kasi excited kami. Especially first time ka namin nakita ngayon, ano? So thank you so much sa oras mo. And alam mo ba, lahat na nag-host dito, nagiging elite. Kaya darating yung time. Dati nag-host ka lang, next time, ikaw naman ang tinitiap at ikaw naman ang magiging speaker dito. Tama ba ako? So before mga mentors, no, picture muna tayo. Picturean muna natin ang ating pretty mentor. Napakaganda. At saka si Mentor RG, wait lang. I-spotlight lang natin silang dalawa. O, diba? Wait lang po. Ayan, wait lang. Ayan. Okay, ayan mga mentors. Sige, ano muna kayo? B-sign kayong dalawa mga ments. Okay. Okay, 1, 2, 3. Smile. Mentor RG, pauna pa po. Yan, hindi kita yung kamay mo. Ayan, okay po. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay. Sobrang inspiring talaga si Mentor Claudine. 3 months ko na siyang kasama ngayon. Running for 4 months kami sa